Nitong mga nakaraan, naging masaya ang mundo ng mga Pinoy defense fans, dahil sa mga malalaking balita, patungkol sa mga multi-role fighter jets. Dahil sa wakas, ay matutupad na ang matagal ng pangarap ng ating Air Force, ang magkaroon ng totoong air power at air dominance sa ating airspace, na siguradong magdadagdag sa tibay at tatag ng ating depensa. Bagamat ang mga malalaki at malalakas na fighter jets, mga missile system, mga warships at submarines, ay ang siyang pangunahing sumasalubong at pumipigil sa mga banta na pumapasok sa ating teritoryo, may iba pang mga kagamitan na kasing importante din sa mga ito. Mga kagamitan na hindi nakakapigil sa mga warships, ngunit nakapagbibigay ng impormasyon sa ating puwersa bago pa ito aatake sa ating bansa. Mga kagamitang unang makapag-relay ng first-hand actual data and informations sa network ng ating militar upang makapaghanda sa darating na banta. Ang tinutukoy ay ang mga maliliit ngunit mabilis na intelligence surveillance and reconnaissance aircrafts, o ang tinatawag na ISR. Mga ordinaryong maliliit na civilian aircraft na may short landing and short takeoff capability, may low-cost operating hours, ngunit nilagyan ng mga advanced and state-of-the-art electronics equipments and sensors, upang may kakayahang magmasid electronically, magsubaybay at makinig at mag-intercept ng mga communication ng kaaway, sa kanilang mga galaw, kahit sa malayong distansya. Bagamat may nakapinto ng delivery ng dalawang ATR-72 Maritime Patrol Aircraft para sa ating Air Force, ngunit hindi pwedeng iasa na lamang ang lahat ng misyon sa mga eroplanong ito, dahil mahal at magastos ang per-hour flight ng mga eroplanong ito, kaya nararapat lamang ito sa mga malalaki at kritikal na mga misyon. At ito ang mainit na balita na ating talakayin ngayon. Inihahanda na umano ng Amerika, ang potensyal na foreign military sales ng Textron Aviation-made aircraft sa ilang bansa, at kabilang dito ang Pilipinas. Ang foreign military sales, ay pagbili ng US Department of War direkta sa manufacturer, at bibilhin naman ito ng Pilipinas sa US Department of War. Ngunit dahil grant ito ng Amerika sa Pilipinas, nangangahulugang walang pera na ilalabas ang Pilipinas para dito, at libre itong ibibigay ng Amerika sa Pilipinas. Inaasahan na mag-order ang Pilipinas ng 4 na Cessna C208B Grand Caravan multi-role aircraft, at 2 Beechcraft King Air 360ER aircraft. 6 na eroplano na siguradong malayo at malawak ang masusuyod na teritoryo, para sa mga nagbabadyang mga banta. Sa isang bansang pinapaligiran ng malawak na karagatan, at pulong-pulong mga lugar, mas maraming ganitong eroplano ay higit din na kailangan. Hindi nabanggit kung para saan ang mga eroplano na ito, at kung saang sangay ng AFP ang makikinabang dito. Sa kasalukuyan, ang Philippine Air Force ay nag-operate ng 4 na Cessna C208B, na converted bilang intelligence, surveillance and reconnaissance platform. Ito ang mga eroplanong palagi nating nakikitang nagmamasid sa ating mga teritoryo. Ang mas malaking King Air 360ER, ay inaasahang para sa Philippine Navy, na maaring i-configure into electronic warfare platform, isang capability na masasabi nating pinakauna sa kasaysayan ng ating Air Force. Posibleng mapundohan ito sa pamamagitan ng US Foreign Military Financing Program, lalo na at kinumpirma na ng Amerika, na nagbibigay sila ng pondo na hanggang $1.5 billion para sa taong ito. Samantala, mas lalo namang pinapalakas ang anti-submarine capability ng ating Philippine Navy, dahil sa pagbili ng 6 na anti-submarine helicopters. Opisyal nang nilagdaan ang kontrata para sa 6 na karagdagang anti-submarine helicopters mula sa kumpanyang Leonardo para sa Philippine Navy, isang mahalagang hakbang sa patuloy na pagpapalakas ng kakayahan ng hukbong dagat ng Pilipinas sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Bagamat walang tinutukoy na modelo, ngunit malinaw na AW-159 Wildcat anti-submarine helicopters ito. Ang mga bagong helicopter na ito ay pangunahing ilalaan para sa operasyon mula sa mga barko ng Philippine Navy. Ayon sa plano, 2 unit ang itatalaga sa unang 2 Miguel Malvar-class frigates, 2 sa mga susunod pang frigates sa ilalim ng parehong class, at ang natitirang 2 helicopter, ay inaasahang ilalaan sa mga karagdagang 2 Jose Rizal-class guided missile frigates, na planong bilhin ng Philippine Navy sa mga darating na taon.
Ipinapakita nito na long-term at integrated ang plano ng Navy pagdating sa paggamit ng mga naval aviation assets. Ayon sa Bids and Awards Committee ng Department of National Defense, naglabas na ng notice to proceed para sa procurement ng 6 na anti-submarine warfare helicopters ng Philippine Navy. Kung susuriin ang distribusyon ng mga helicopter, malinaw na layunin ng Philippine Navy na magkaroon ng dedicated shipborne helicopter capability sa bawat major surface combatant nito. Mahalaga ito dahil ang isang frigate na may kasamang anti-submarine helicopter ay mas epektibo sa pag-detect, pag-track, at pag-neutralize ng mga submarine sa ilalim ng dagat, lalo na sa malawak na karagatang binabantayan ng Pilipinas. Ang 6 na unit na bibilhin ay inaasahang magkakaroon ng mga advanced mission systems, kabilang ang Leonardo Sisprey 7000 EAESA surface search radar, para sa mas malawak at mas malinaw na maritime surveillance, Thales compact flash dipping sonar, para sa aktibong anti-submarine operations, at iba't ibang weapons, gaya ng LIG Nex 1 Blue Shark lightweight torpedoes, Rafael Spike and LOS missiles para sa surface strike capability, at door-mounted machine guns, para sa close-range defense at maritime security missions. Inaasahan din na ang bagong batch ng AW159 ay magkakaroon ng mga karagdagang sistemang wala sa unang 2 unit na kasalukuyang nasa serbisyo ng Philippine Navy. Kabilang dito, ang Helicopter Integrated Defensive Aid System, na binubuo ng Missile Warning System, Radar Warning Receiver, at Countermeasure Dispenser. Ang mga sistemang ito ay magbibigay ng mas mataas na survivability sa helicopter, lalo na sa mga high-threat environment at combat operations. Bukod sa anti-submarine warfare, ang AW159 Wildcat ay maaari ring gamitin sa iba't ibang misyon, tulad ng maritime patrol, surface surveillance, targeting support, search and rescue, at humanitarian assistance and disaster response. Dahil dito, inaasahang mas magiging flexible at multi-role ang kakayahan ng naval aviation ng Pilipinas. Sa kabuuan, ang acquisition ng 6 na karagdagang AW159 ASW Wildcat helicopters ay isang malaking hakbang pasulong para sa Philippine Navy. Hindi lamang nito pinapalakas ang kakayahan ng bansa laban sa banta sa ilalim ng dagat, kundi pinapakita rin nito ang seryosong commitment ng pamahalaan sa modernisasyon, interoperability, at credible defense posture ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa rehiyon.